Ba naman po tayo ng kwento mga kababayan, iwanan muna natin yung politika dito sa ating bansa. Kasi yung mga heavenly signs, nagiging sunod-sunod na po. Una dito sa ating mundo, napakainit na yung mga pagkaklase nga ng ating mga anak po, apektado sa sobrang init ng temperatura. At sabi natin, ang pag-init ng mundo, konektado po sa araw. Sinasabi kasi nila yung mga climate scientists, konektado lang sa global warming dahil daw sa human activity. Kanila yon na paniwala, pero ang Bible po ang sabi, ano mang nangyayari dito sa mundo, konektado sa taas, sa mga activity ng mga heavenly bodies. And that includes mga kababayan, yung ating araw. At pati yung malinsangan nating panahon, kasama yan sa mga tanda. Tanda para sa ating mga inhabitants ng mundo. Bakit niya, Mr. Maravillas? Ano yung nangyayari ngayon? Yan po ang balita ngayon, no? Bumulaga sa ating timeline. Nag-share nito sa atin. No? First extreme solar storm in 20 years. Strike Earth. Yan po yung epekto. Northern Lights. Normal man na niya yan, Mr. Maravillas. Lagi man may Northern Lights. Ito po, mas tumindi po yung mga Northern Lights. Kasi nga po, pumuputok yung ating araw. May tinatawag na geomagnetic storm, solar storms. Lagi man yan na may ganyan mga kababayan, kaya lang yung intensity, lumakas siya. Yung eruption, solar eruptions po, yung pagputok ng araw, lumakas siya. Para ng bulkan, yung mayon volcano, mga kababayan. Kung may mayon eruption, kapon galing tayo doon sa lava wall, lava front, yung lava flow noong 2016 eruption, yung dolo mismo pababa. Ayun. Ewan na imbak na mga nagbabagang bato, pero nag-cool down na po. Pumunta kami doon. Pinasyal ko yung bagong kaibigan natin from Nevada. Las Vegas, Nevada. So, if we have that mayon volcano eruptions and volcanic eruptions sa ating mundo, ang ating araw po, the sun is also erupting and intensified eruption ang nangyayari ngayon. And yung pag-init ng mundo po na sinasabi, global warming, climate change, sabi ng mga climate scientists, dahil sa human activity, sa Bible po hindi ganyan. Lahat yan konektado sa activity ng mga heavenly bodies. And that is directly connected to the sun. Makita mo nga niya, Mr. Maravillas, yung reference mong talata. Yan po, signs in the sky. Sabi sa Luke, and there will be signs in the sun and moon and stars, and on the earth distress of nations and perplexity because of the roaring of the sea in the waves. There will be earthquakes in various places, famines and pestilences, and there will be terrors and great signs from heaven. Sa Genesis, mga kababayan, and God said, let there be lights in the expanse of the heavens to separate the day from the night, and let them be for signs and for seasons and for days and years. Kita ninyo mga kababayan, yung seasons. Kung may mga seasons tayo sa ating mundo, dito sa ating bansa, dry season or summer, and rainy season or wet season. Sa ibang mga bansa, dan sa Amerika, sa Europe, may winter, may fall, may spring, may summer. Di ba? Pag summer, tulad dito sa atin, mainit. O ngayon napakainit po. Saan man yan po, konektadong grabing pag-iinit kung hindi dahil sa activity ng araw natin. Kaya lang sabi ko nga po, hindi man sinasabi ng ating mga scientists kasi para hindi po tayo masyado mag-alala na patindi ng patindi po ang kalagayan ng ating mundo. And it's all connected to the heavenly activities. At konektado po ito sa paparating na pagbabalik for the second time, the second coming of our Lord Jesus Christ. Ito yung sinasabi dito. There will be signs in the sun and moon and stars, and upon the earth perplexity among nations.
and perplexity because of the roaring and the sea and waves. People fainting with fear and with foreboding of what is coming on the world, for the powers of the heavens will be shaken. So magkakaroon po ng shaking, kaya may shaking sa mundo, earthquakes. Tama? Kasi po, may shaking din po sa heavenly bodies. Kung may lindol sa mundo po na could affect the continental plates, yung movement ng continental plates with all the faults, ang daming mga earthquake faults, di ba? Kasi nga po apektado ng movements din ng ating mga heavenly bodies. And this time, mga kababayan, yung araw natin pumuputok, intensified eruption, mga kababayan. Kaya para nang nasa oven na po tayo. Ang Bible po, scientific, ayaw lang magbasa ng mga scientist eh. May mga scientists din po na mga Bible believers. They believe in creation science. Mas tama po yung creation scientist, mga kababayan, kaysa yung mga believers po ng Big Bang theory. So, ibigay ko po ito sa inyo para bago mahuli ang lahat, magpaganda po tayo, lalo na po ng ating kaluluwa, ng inyong mga kaluluwa. Pag hindi pa kayo po saved, hindi pa ninyo alam kung paano maligtas sa pamamagitan ng pagtubos, the gospel of our Lord Jesus Christ, learn the gospel of salvation. Tanggapin na ninyo ngayon yung ating Panginoong Hesukristo as your Lord and Savior, personal Lord and Savior. Turn from sin, accept Him, invite Him into your heart to save you. Bago mahuli ang lahat, mga kababayan, kasi sabi ko sa inyo many times, palapit ng palapit po tayo. Magbabago ang buong mundo. Kasi ang susunod na event po will shake the whole world. Will shock and shake the whole world. And it will be the rapture of the believers. Na sasabihin ng mga unbelievers, po, alien invasion na niya. Kasi ang daming mga tao na believers sa buong mundo, mangangawala sila. Then mga kababayan, sunod yan po, almost kasabay noon after the rapture, in the twinkling of an eye, papasok na po ang tribulation period, and it will be 7 years. Nandun yung labo-labo na po yung mga bansa na parang sinaniba na po ng lahat ng uri ng demonyo. Yan ang mga Chinese na yan, mga kababayan. Lulusob na yan, hindi lang dito sa atin. Lalo na po doon sa Battle of Armageddon. And that is the last conflict. And there will be famines, pestilences, earthquakes kasabay nung labanan ng mga bansa. You just imagine, naglilindol, umuulan ng apoy because of asteroid strikes from space. Pagkatapos, yung mga bansa, nagigira pa. Ganun ang description po ng tribulation period, and it will last for 7 years. At yung makakapag-pigil lang po, makakapag-stop niyan, yung second coming ng ating Panginoong Hesukristo na will reign the whole world. And that will be the true New World Order from Jerusalem. At matatapos ang lahat ng away sa mundo, lalo na yung gira dyan po sa Israel. Lahat ng gira sa buong mundo, tutuldukan ng ating Panginoong Hesukristo. And He will rule the whole world for 1,000 years. So ibigay ko sa inyo ito mga tanda galing po sa kalangitan. Celestial signs ang tawag dito sa Bible. Heavenly signs. Signs from the sky. So sabi dyan, first extreme solar storm in 20 years strikes Earth. The most powerful solar storm in more than 2 decades struck Earth on Friday, triggering spectacular celestial light shows from Tasmania to Britain, threatening possible disruptions to satellites and power grids as it persists into the weekend. The first of several coronal mass ejection or CMEs, expulsions of plasma and magnetic fields from the sun, came just after 1600 GMT, according to the National Oceanic and Atmospheric Administration Space Weather Prediction Center. Inagang malala in 20 years po. Asa pa kayo
mga kababayan, kung bakit napakainit ng mundo ngayon. Hindi lang nire-report sa atin, pero sige-sige po. Ito yung pinakang matindi nangyari nung Friday. Kaya po, tingnan ninyo dito, alos kalahati ng mundo po, grabe ang pag-init. Tapos doon naman sa Middle East, tinatamaan ng mga, at Africa, tinatamaan ng mga pagbabaha at flooding. At ang yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pinaganda na tayo after this El Nino, matinding pag-iinit, yung La Nina naman in the coming months. Pinaganda na po ng ating Pangulo. So yan po ang mga extreme weather condition. Konektado po sa activity ng araw. Nasa Bible siya eh. Signs in the sun, for signs in season. Upon the creation of the universe, kasama siya sa sinasabing paliwanag na susulat po sa Genesis. So sabi dyan po, it was later upgraded to an extreme geomagnetic storm. Geomagnetic storm, the first since the Halloween storms of October 2003. Caused blackouts in Sweden, damaged power infrastructure in South Africa. More CMEs are expected to pummel the planet in the coming days. Ayan ba? Pati nga si Leni Robredo po, nagpicture nito. Ang daming nagpipicture nito doon sa Europe. Nasa Canada si Linlen. Ayan pa. Picture siya. Sabi diyan, what a show. Look, former Vice President Leni Robredo gets to witness the colorful spectacle of the Northern Lights while at Banff in Alberta, Canada. Yan po, picture siya. First signs of the aurora. Ganon din si Benji Contreras kasi nasa New Zealand siya. Oh. Yan po yung na-picturean niya. Para niya Mr. Maravillas, end of the world na. Malapit na. Alaman pong end of the world. End of the age po ang ibig sabihin ng mga naririnig ninyong end of the world. Kasi po, yung mundo hindi pa matatapos. Pagdating ng ating Panginoon si Kristo, He will reign for 1,000 years. Millennium reign ang tawag po sa Bible. So, ang susunod na event sa chronology of event, rapture of the believers, na sabi nga natin, invasion of aliens ang paniwala ng mga unbelievers. Kasi hindi man sila naniniwala sa prophecy na nasusulat po sa Bible. Kaya masasyak na lang po sila. Mangangawala ang milyon na mga believers, yung mga naligtas. Tapos, papasok tayo sa tribulation period. Ang mundo, yun na po yung Battle of Armageddon. Yung rise of the Antichrist. Then, babalik yung ating Panginoon para i-defeat yung Antichrist. Then, He will reign for 1,000 years. Ganon po ang chronology of event. Biblical chronology of event sa ating mundo. So, matagal pa po. Sabi dito sa report ng Manila Times, that sense of wonder was shared in Australia's island state of Tasmania. Absolutely biblical skies in Tasmania at 4 a.m. this morning. I'm leaving today and I knew I could not pass up this opportunity. Photographer Sian Orijan posted on social media platform X alongside a photo. Authorities notified satellite operators, airlines, and the power grid to take precautionary steps for potential disruptions caused by changes to Earth's magnetic field. Unlike solar flares, which travel at the speed of light and reach Earth in around 8 minutes, CMEs travel at more sedate pace, with officials putting the current average at 800 kilometers per second or 500 miles per second ang speed niya. Ang bilis po, mga kababayan. Matthew Owens, a professor of space physics at the University of Reading, told AFP that how far the effects would be felt over the planet's northern and southern latitudes would depend on the storm's final strength. Go outside tonight and look would be
my advice, because if you see the aurora, it's quite a spectacular thing, he said. People with eclipse glasses can also look for the sunspot cluster during the day. In the United States, this could include places such as Northern California and Alabama, official said. So sabi ng ating mga officials ng NOAA, fluctuating magnetic fields associated with geomagnetic storms induce currents in long wires, including power lines, which can potentially lead to blackouts. Long pipelines can also become electrified, leading to engineering problems. Spacecrafts are also at risk from high doses of radiation, although the atmosphere prevents this from reaching Earth. So, nagiging abnormal na po ang galawan ng ating araw. So, sabi dyan, following one particularly strong flare peak, U.S. Space Weather Prediction Center said users of high-frequency radio signals may experience temporary degradation or complete loss of signal on much of the sunlit side of Earth. Even pigeons and other species that have internal biological compasses could also be affected. Pigeon handlers have noted a reduction in birds coming home during geomagnetic storms, according to NASA's Jet Propulsion Laboratory. So, naliligaw sila. Hindi makauwi yung mga kalapati, mga kababayan. Officials said people should have normal backup plans in place for power outages, such as having flashlights, batteries, and radios at hand. The most powerful geomagnetic storm recorded history, known as Carrington Event, after British astronomer Richard Carrington, occurred in September 1859. Excess currents on telegraph lines at the time caused electrical shocks to technicians and even set some telegraph equipment ablaze. Nasunog po, nagka-electrical shock, so napaka-delikado yung mga power grids. Pwedeng matusta. Kung yung mga power grids matusta, ano pa yung mga tao hindi matusta pag nakahawa ka dyan sa mga electrical equipments po. So ganun katindi ito, mga kababayan. Takot naman niya Mr. Maravillas, parang patapos na talaga. Patapos na po. Pero parang relax ka anya Mr. Maravillas. Sabi po sa Bible, do not be troubled, have faith. Yan ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga believers po, imbes na matakot, excited sila. Kasi malapit na naming makita yung ating Panginoong Jesucristo. O di ba? Isawang-sawa na tayo sa kaguluhan dito sa mundo. Sige lang ang away ng mga tao. Sige ang inggitan dito, inggitan doon. Dito sa atin, daming fake news. Akusahan dito, akusahan doon. Si Maudigs, murahan dito, murahan doon. Pero anya Mr. Maravillas, na nabasa mo yung sinabi ni Chis Escudero, mas kampi pa yata sa mga Duterte. Sabi dito, Senator Chis Escudero expresses concern that announcement made by the Department of Justice regarding its preparation for a legal briefing for President Ferdinand Marcos Jr. on possible legal options should the International Criminal Court decide to arrest former President Rodrigo Duterte could exacerbate the tension between the Marcoses and the Dutertes. Sabi niya, what I don't understand is why a press con had to be called to announce something that is in the normal course of things, or as it should be. Providing legal briefings to the President is standard procedure. Surely such actions are not helping cool down or mend tensions between the Dutertes and the Marcoses. Purposely, yun ang intention yun ng ating Department of Justice para ipaalam kay Maudigs na seryoso sila. Ang sword of Damocles bibitawan ng ating Pangulong Bongbong Marcos pag hindi siya umayos. Itong si Chis Escudero, kababayan natin, ang dami ng sinabi si Maudigs, pagmumura, panglalapastangan, paninira. Hindi mo na nga mabilang, mga kababayan, kung ilang beses na inalipusta
binastos ng dating Pangulong Maudigs ang ating Pangulong Bongbong Marcos, pero wala tayong narinig kay Chis Escudero. Di man lang mag-react, no comment lang. Pero ngayon, nagpa-press ko lang yung DOJ tungkol sa possible actions na gagawin in case ilabas na yung warrant of arrest laban kay Maudigs et al. Nag-react na siya. Sasabihin niya, lalong magpapadagdag sa tensyon. Ang palala ng problema, yung kaibigan po ninyong si Maudigs, siya yung tira ng tira, ba't hindi mo pagsabihan na tumigil na siya? Ngayon, tinuturo ninyo yung DOJ pa na parang nanggagatong pa. Ngayon lang nagsalita yung DOJ. Ilang beses na nagdadaldal nanira si Maudigs sa ating Pangulong Bongbong at gusto nang tanggalin sa Palasyo Malacanang, gusto nang lusubin yung palasyo para iluklok si Inday. Pero wala kaming narinig galing sa inyo po. Asa na Nostisya Cheese? Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.